presenting solutions for the topic entitled multiple kg and yung transverse stability solving box shape, triangular shape, ship shape sa KM, BM, KB. Rinig po ba ako? Check ko lang. Yes. Okay. Again, next meeting, I will be assigning problems regarding the topic multiple kg kasi nga sinagutan na natin dati yon. Totoo ba yon? Last time, nagsasagot tayo dati na multiple kg and transverse stability KM, BM, KB. So yun, para review na lang din po natin. But for now, we will discuss a fresh topic. This is the first topic po na more on the stability na po tayo. So this is GZ or KN cross curves of stability. Then, after this one, sa next face-to-face natin, next week, we will be doing activities on how to plot GZ corrected out from a given tabulated cross curves. So, next meeting, magdala lang po ng A3 sa face-to-face na po yan. Next face-to-face. I'll be presenting first my screen. So, dalawa lang po ang screen kasi pwede ba yung double something? Teka lang po. Kita na po ang screen? Kasi mali lang po siya. Yes. Okay. So, cross curves of stability. So, what is cross curves of stability? So, beforehand, dalawa po ang tinatawag nating cross curves of stability. That is the GZ and the KN. So, doon tayo sa masusulatan. Kailangan ko lang ng dalawang tab. So when we say cross curves of stability, it pertains to the value of our GZ. So we included that one dati ata, yung nag-moment of statical stability po tayo, that's MSS, yung GZ natin. So kasali po yan sa ating properties. We already have, sa properties, we have the K, maganda, M, maganda, bako, yan po. So yan. So dinagdag po natin yung isang property that we called it as GZ. So GZ is defined as the writing arm. So, wait, asan draw? Itong Z na to. So mag-occur lang yan yung Z, ang GZ, sorry. Mag-occur lang yung GZ pag nagka-tilt or nag-incline po yung ating barko. Kuha? So, makikita lang natin ang GZ pag yung barko natin is naka-inclined or nakatihaya. Naka-inclined. So, GZ is just the distance of the center of gravity, the point of center of gravity that changes and the point wherein the buoyancy acts. So, example, pag nag-incline po yung ating barko, magbabago po yung point of center of gravity. Of course, the center of gravity still remains, but the center of buoyancy will change. So ito po yung center of gravity. And then yung center of buoyancy. Yan. Pag nag-tilt yung ating barko, ganun po ang mangyayari. So the point wherein the distance from G to B is what we call as the GZ. So GZ is very important because ito po yung ating function of the angle of heel. Ito yung GZ. Distance from G to B. So that's the writing arm needed to find the
The moment of statical stability kasi kailangan ng W times the GZ. Wherein GZ can be found using GM sine theta. So, yan. So, gets na po ang GZ. So, yun po yung ating focus ngayon, to find the value of our GZ at any angle, at a particular angle. So, it is very important because it is needed para natin ma-analyze yung ating stability ng barko natin. Makuha natin ang moment of statical stability, makukuha natin ang dynamical stability. Malalaman natin kung kailan ang ship natin malulunod or magka-capsize through the value of our GZ. So again, there are two types of GZ. We have the cross curves, the GZ cross curves, and the KN cross curves. So for the GZ cross curves, ang GZ cross curves lang ay meron tayong ina-assign na kg sa problem. Yung kg natin is makikita natin siya or malalaman natin siya through the inclining experiment. So it is very important to conduct an inclining experiment para malaman natin first is the light kg. So that means that that's the first kg of your ship. So meron talagang kg ang barko natin. So malalaman natin yan sa inclining experiment. So that's why we have to conduct inclining experiment so that we can we know the value of our kg sa barko po natin na inassign. So uulitin ko lang po ang definition. So these are set of curves from which the righting lever about an assumed center of gravity for any angle of heel at any particular displacement may be found by inspection. So the curves are plotted for an assumed kg, and if the actual kg of the ship differs from this, a correction must be applied to the righting levers taken from the curve. So again, ang purpose lang po ng cross curves ito is to find the GZ. Okay? To find the GZ. And there are cases po na yung ating kg, given kg sa problem or sa ating barko is higher of value or lower value pa sa ating assumed kg. Ano ba yung assumed kg? So, assumed kg is this one. Ang hirap dito. So, meaning assumed kg is meron na po tayong value ng cross curves na may kg. So, ito po yung isa sa mga requirement ko sa inyo. Gagawa kayo ng cross curves of stability with the value of your assumed kg. So, ito po yung cross curves of stability, guys. Okay? So, sa cross curve of stability, makikita ang GZ in righting lever, which ito po yung ating hahanapin, yung GZ. So, at the left side, you will see the GZ, and at the bottom side, that's the displacement in tonnage. So, for cross curves of stability, kailangan ng assumed kg. Kaya, hindi tayo makakagawa nito pag wala tayong inclining experiment. So, kailangan muna natin, first, is to conduct inclining experiment to find the value of our kg, and then to conduct these, to make this cross curves of stability. Sunod-sunod po yan. So, pwede nating makonduct din, makuha or magawa din ang hydrostatic table. So, for intact stability, kailangan po ng hydrostatic table, kailangan po ng cross curves of stability and statical stability. So, isa po ito sa mga requirements ko sa inyo. So, ito po yung gagawin natin next week sa face-to-face. Okay? So, first, balik po tayo. May tinatawag po tayong assumed kg. Yung assumed kg is means that meron na po tayong nagawa na cross curves of stability. I-relate lang po natin yung problem natin to find the value of our GZ doon po sa assume. Kasi po, yung given natin na problem has different value of kg. Yes po ba? So, kailangan lang natin ng reference sa assumed kg. Kasi nga po, meron na po siyang statical cross curve, meron na po siyang cross curves of stability. So, yun. There are cases that the value of our kg, given kg, is greater than of the value of our assumed. Ito po yung assumed natin.
yung meron na pong cross curves. Meron din pong case na ang kg natin sa problem is lower a value po sa ating assume. So what will happen to the corrected GZ? So kino-correct natin ang GZ kasi hindi po yung paano ba? Kasi po ang ating ginagamit na cross curve is hindi po doon sa ating problem. So kuha po ba? Gets po ba? So, ulitin ko po ha. Ang ating goal here is to find the GZ from the cross curves. Pero ang gagamitin kasi natin is yung assumed cross curves, which is meron doon ang assumed kg. So meaning ang paghahanap natin ng GZ dito sa assume is i-correct po natin kasi po hindi po siya doon. Hindi po siya doon sa ating value ng kg kasi po ang kg dito is assumed and meron po tayong sariling kg. So dapat i-correct po natin ang GC. Kuha po ba? So which means pag meron tayong kg na sa given problem na the same po sa kg ng assumed, meaning yun na po, hindi na po tayo magko-correct. Kasi yun na po yung kg ng assumed cross curves. Kuha po ba? Magigets ata yan pag may example na po tayo. So when the given GZ curve has assumed kg greater than the given kg, pag malaki yung assumed, you have to subtract the correct the GZ sa assumed minus the GG1 times tan theta. So how do you find the GG1 pala? So to find the GG1 is just you have to subtract the value of the assumed kg. Example, ang ating dito, ang ating true GZ, it is 1. This is the corrected GZ. Meaning, ito po yung GZ sa problem. So, to find that corrected GZ is, we need to subtract the GZ to the GG1 sin theta. Actually, that is the GX. Ito yung GX. So, the GG1 is can be found using KG1 minus KG. So, meaning that's the assumed minus the given KG. Okay? Again, to find the GG1 is the assumed KG minus the given KG. So, depende kasi 'di ba, may case na mas malaki yung given na KG sa assumed na KG. So, if the given kg curve has assumed kg lower than the given kg, then you have the correction is to add. Okay. So, yun. I think this is the GY. Ito po yun. Okay. So, kita nyo naman sa screen na ang value ng GZ, ito po yung correct kg, ito po din po yung corrected GC. Kaya po, nagkaroon po tayo ng ganitong formula kasi nag-iiba po ang kanyang position ng true GZ or yung corrected GZ. So, kinukuha natin ang corrected GZ kasi po, ang ginagamit natin na cross curve ay hindi po doon sa ating problem. Inassume lang po ito or gawa na po siya for a certain value of kg. So, yan, the whole problem here, we'll be using this assumed kg. The assumed kg here is 9 meters. Hindi ko lang siya makaka kasi PDF siya. Okay? Again, the kg here in this problem is 9 meters. That's the assumed kg. So far, may naintindihan naman ako. Hello? Baka wala pala akong mic. Okay po. So let's have a problem. Let's have a problem para mas magets. Kailangan ko lang ng graph kaya ganito yung screen ko. Okay. So using the stability cross curves for marine vessel tanker. So ito po yung marine vessel cross curves of stability. Yun po yung reference natin. Yun po yung assumed. Find the GZs at 15-degree intervals between 0 to 90 degrees when the displacement is 38,000 tons and the kg of 88.5. So ito po yung given kg.
given. And ano nga pong value ng assume natin? The MV tanker. Ano po yung value ng kg ng MV tanker? Naintindihan ako kanina. Ano yung sinabi ko kanina dito? Anong value ng kg dito? 9 po. Okay, 9. So meaning, ano ang mas malaki? Ang assumed or ang given? Assumed. Okay, mas malaki ang assumed. So ano nga ang gagawin natin pag malaki ang assumed? kg1 minus kg. Okay, plus. Okay, plus. Very good. So yun. Yun po yung hahanapin natin. Ito po yung given. Yung assume natin is yung reference natin na 9 meters. So yun po. Use the GZ curve above that has a kg of 9 meters, which is the stability cost curves of a tanker. So yun. Ang goal lang naman natin is to find the true kg, the GZ. Kasi kailangan po ang ating GZ to find that statical stability curve. So sabi daw niya, interval is 15 degrees up to 90. So at 0 degrees, the tabulated GZ. So again, hahanapin mo sa cross curves yan. So hindi ko pala masusulat to. Baliktad. Dito tayo. Okay, so first is at 0 hill, the tabulated GZ or sa assumed GZ daw, paano natin makukuha, 'di ba? Mayroon tayong sinabing 38,000 po na displacement. So nandito po yung 38,000. Yan. So at 0, so meaning 0 wala namang value ang 0 na cross curves. So wala, 0 din po siya. Kuha po sa tabulated assumed kg. Then next is 15 degrees. Hanapin natin ang 15 degrees. Ito po yung 15 degrees na cross curves. Ito po. Then yung tabulated GZ niya sa 35. So i-connect ko na lang po. Yan. Ito po yung tonnage na 38,000. So at 15 degrees, this is the 15 degrees. Ito po yung GZ niya. Ito po malapit. Kuha po ba? Ito po. Hindi ko lang siya ilaline. Pero kung ano yan. Something like that. This one. That is 0.81. Nakuha? GZ at the assumed. Next, at 30 degrees. Ito po yung at 30 degrees. Ito po. That is 1.9 daw. Ito po, 1.9. And so on. At 45 degrees last. At 45 degrees, this one. That's, 2.24. Ano po? Gets ang paghahanap? Yes po. Try natin ang negative sign. Ito, ang 90 degrees daw. Yan, nasa 0.49, negative 0.49. So yun, this is how you get the GZ. Pero yung GZ na nahanap natin is for the assumed lang po. Ito po yung GZ ng assumed or yung sa ating reference. Kaya kinakonduct natin ang corrected GZ kasi po hindi po siya para dun sa problem natin. So yan, to find the correction, kung gusto nyo diretsyon na, pwede naman. Pero ang ginawa nila is hahanapin mo ng GG1 times sin theta. So GG1 here is just, balik ulit tayo dito. The GG1 here is just the KG1 minus the KG. So that's 9 meters minus 8.5. So hindi po magmamatter dito ang kung ano ang mauna isa-subtract. Isa-subtract mo lang ang malaking value. Okay, kasi nga dito na lang naman siya dito magdi-differ sa plus or minus. Okay, so pag malaki yung assumed sa given, then you add. So that is the GG1. GG1 is 9 meters minus that's 0.5. Ito po yung GG1. Okay, that's the GG1. Next, the sine angle, this is just sine 0. Sine 0 is 0. Sine 15 is 0.259. Sine
30 is sine 45 is 0.707, sine 60 is 0.866, sine 75 is 0.966, and sine 90 is 1. Kuha po. So this is GG1 times sine angle. So that's the value of your correction. So this correction is to be added doon sa ating tabulated GC or sa assumed KG. Assumed GC. So yun. The 0 plus, kasi po mas maliit yung ating given sa assumed. So 0 plus 0, the corrected one, then 0.81 plus 0.13, or that's 0.129, huwag lang kayong 1.9 plus 2.50, ito po, 2.24 plus 0.77, 1.7 plus 0.433, 0.68 plus 0.483, and negative 4.9 plus 0.5. So this is your corrected GC. Yun lang po sa ngayon. Yun po sa ngayon ang ating goal. So this is the GC for the specific problem. That's the corrected GC. Yes po. Yes, may tanong? Sige na. Sir, kapag po mas malaki yung given na kg, ima-minus po o plus pa rin? Doon papunta tayo. Papunta po tayo doon. May sample problem. Tama. Ay ano daw pag mas malaki ang given? Opo. Isa-subtract na siya. Assume. Papunta po tayo doon. Dalawa pong example natin. So ito na po yung GC na i-correct natin. So, gagamitin po natin to sa next topic. Okay. How about this one? Kayo nga po. Using the hindi pala, wala pala kayong ganito. Paano kayo magpa-plot? Ay siya, example ko na lang to. May ano ba sila dito? Kaya lang. Ang hirap kasi wala kayong table. So this one, that's problem number 2. Using the statistical cross curves of MV tanker. So it is the, assume this one. KG ulit, 9 meters. The GC is at 15 degrees interval, 0, 90 degrees when the displacement is 35,000 tons and the KG is 10 meters. Use the GC curves above 0.9. Tayo na kung may tamang sagot ba dito, pero ang hirap kasi i-ano. Sige, mano-mano na lang natin kung ano yung nakikita sa mata. So, at 15 degrees, so 0. Huwag nyo kalimitan ng 0, ha? 30, 45, 60, 75, 90 degrees. Okay, so the GZ at 9, so hanapin muna natin ang mga assumed GZ. Base sa mata ko lang to, ha? Sabi niya dito is, ano ba yun? 35,000. Kailangan dito ako nagsusulat pala. Ang hirap. Ito po yung 35,000. Di ko lang siya mag-drawing. Ito yung 35,000. Ano po? So, based sa mata ko, the value of GZ at 0 is 0 kasi wala nga pong cross curves na 0 degrees. So, at 15 degrees, this one, at 15, 35,000, feeling ko nasa 0.9. Kuha po ba? Ito po, at 30, 35, this one, 2.2. At 45, this one, 0.7. Lalaki po talaga ang value niyan. Lalaki po ang value niyan kasi po, 'di ba? Kung nai-imagine nyo yung drawing ko kanina, pag nag-i-incline yung ating barko, the more it inclines, the more magse-separate yung value, yung point ng G sa point ng B. Lalayo yung G sa B. 'Di ba yun yung GZ? The distance from the G to the B. So yan. Pero may mga point din na kung saan may mga hangganan po talaga ang heel. So at a certain point of heel, magne-negative yung ating value ng GZ kasi po magka-capsize na po ang barko, malulunod na po siya.
We will understand that one doon po sa ating pahuling topic. So at 60, balik po tayo. 1 is 2.4. 1.7. Sorry. Ay, shit. 1.85. Kunwari. 75. 0.85. 0.8. At 90. That's 0.40. Nakuha? Paano ko kinuha yung GZ? Mata-mata ko lang yan, ha? So, to find the correction, since the value of our kg is, ang given daw is, ito na pala yung example, the given is 10 meters, but the assumed is 9. So, anong gawin natin sa corrected GZ is, sa subtract or i-add? Subtract po. Okay, sa subtract. Kukunin muna natin ang GG1 sin theta. GG1 here is 10 minus 9. Again, it doesn't matter kung negative siya or sign kasi dito na siya nagmamatter sa minus and plus. 1 meter. So, GG1 is 1. So, times sine 0 equals 0. 15. Ay, sorry. Sine 15. Sine 15 lang po naman. 0.256. 9. Sine 30 times 1 is 0.5. Sine 45. Sorry, 0.707. Sine 60. Okay, nakabo ako. 1. Ano po? So again, the value of our given is higher. So i-subtract po natin siya. 0 minus 0, 0. 0.9 minus 0.259. Mamaya, 2.2 minus 0.5. 2.7 minus 0.707. 1.85 minus 0.866. 0.8 minus 0.966. So this is our correct GZ, or corrected GZ. Hindi siya masulat. Ay, kinompute. Gagawin po natin to next week, ang paggagano to. Bibigyan ko lang, kaya i-distribute ko na siya dapat ang inyong module kasi nandun ang cross curves ng assumed. .984. Ito, thank you. Ito, magne-negative na to. Ano lang, earlier, pag nag-negative na yung value ng GZ, meaning, delicades na po yung inyong barko. Okay? Earlier information, at pag nag-negative na tong GZ, guys, meaning, at 75 degree angle, or pag nag-incline yung barko nyo ng 75 degrees, delikado na po siya. Kakapsize na po yan. Okay, yun. Ito po. So, recap lang po. Pag ang given is smaller sa assumed, you add. Pag ang given is higher than the assumed, then you subtract.
So, not all the time, ang given ko ay ganito, na KG9. Magbibigay pa ako ng ibang given na ASUM. Kuha lang po yon. No problem. So, that's the GZ cross curves. Ang GZ natin. So, meron din po tayong tinatawag na cross curves na, pero ang tawag niya ay KN. Pareho lang po talaga siya sa GZ, pero ang kaibahan lang dito is the value of KG is always 0. Kuha, kanina, sa given natin, meron tayong ilalagay na KG, like this one, 8.5 and 10. No po, higher than 0. Pero pag nag-assume tayo na ang KG is 0, then we'll have to use the KN cross curves of stability. So, yun, the assume is 0. So, it has already been shown that the statical cross curves for a ship are constructed by plotting the righting levers for an assumed height of a center of gravity above the keel. So, in some cases, the curves are constructed for an assumed KG of 0. Like, for example, there are ships po na hindi pa po siya gawa. Like, hindi pa po siya na inclining experiment. So, i-assume muna natin na the KG is 0. Meaning, yung center of gravity niya ay nandun pa sa keel. Kasi po, hindi pa po gawa ang barko. Yun lang po ang pagkakaibahan ng GZ cross curves. Sa GZ cross curves, gawa na po ang barko, i-inclining experiment, malalaman ang KG, which is this one. Itong mga KG na given. Pag KN naman, wala pang nag-exist na barko, kaya i-assume muna natin na ang KG niya is 0. So therefore, to find the GZ is just Kn minus Kg sine theta. Ito po ang bagong formula. Yun po ang ginagamit ng 4th year ngayon. Sa formula nila, GZ is equal to Kn minus. So ang Kn, ito lang po yan. Pareho lang po siya sa GZ actually. Nilagyan lang po siya ng new name para alam natin na ang Kg niya assumed is 0. I mean, ang Kg given is 0. Okay po. So, ito po yun. Pareho lang po siya na may curve. So, again, this is Kn or GZ and displacement. Same lang po sila. Ang pagkakaibahan, ang Kn, the given Kg is 0. Let's have an example. Okay, find the righting levers or the GZ or the Kn for MV cargo carrier when the displacement is 40,000 and the Kg is 10 meters. So, ayun. Ang assume pala is, sorry, ang kaninang nabanggit ko ay given. So, bali, ang assume pala is Kg is 0. Yun pala yung gagawin ninyo sa barko ninyo. Since hindi pa po siya gawa or hindi pa natin siya ma-inclining experiment, mauuna kasi to. So, ang gagawin nyo is Kn cross curves, hindi po GZ cross curves. So, you will assume that the Kg here is 0. Okay, so ipa-plot din ang heel from 5 to 90 degrees and then the Kn. So, again, ganun din ang paghahanap. So, at 40,000, this one, that 40,000. And then look for the Kn po sa left side. So at 5 degrees, this one. At 40,000, this one. The value of our Kn is 0.9. Okay. At 40,000 tonnage, the value of our Kn is 1.92. Then, and so on. Ganun po ang paghahanap ng Kn. Dito lang din po. Biniyak lang po niya to. So the sine angle or the sine 5 is 0.85. The sine 10 is 0.174, sine 15 is 0.259, sine 20, and so on. So, parang ano lang niya, yun, separate lang po niya kasi ito nga ang formula to find the corrected GZ. Okay? Or again, corrected Kn. Pareho lang. So, to find the Kg sine theta, the Kg is 10. So, 10 times sine 0.85. 0.87. So 10 times, or this is the value na, 0.087. Yan, that's 0.87. Ang tanga ko dun, minultiply pa sa 10. So this one is 10 meters, the kg, times
the sine theta, which is 0.174. Okay? So, and so on. So, ito nga po ang formula ng corrected GZ. Wala na pong iba. Wala pong i-add, wala pong isa-subtract. Kasi po, ang kg done ay 0. So, GZ is equal to Kn. So, itong Kn na na-plotted minus the kg, which is 10 times the sine theta. So, you look for the corrected GZ. Okay po. So, again, sa Kn cross curves, hindi po magmamatter kung ang given is higher, given is lower. Kasi po, ang sa assumed is 0 na po ang kg. So, ito na po ang formula. Kn minus kg sine theta. Gets po ba? Okay, let's have an example. Find the writing levers for umbilical carrier when the displacement is 35,000 and the kg is 8.5. So, first is we look for, ano muna natin ang mga angle. So, depende po sa inyo yan ha kung nakailang kasi sa cross curves kasi 5, 10, 15. So, ganun din ang ifa-follow sa heel. 5, 10. Kuha po ba? Kuha to. Problem. 80 degrees. Let's look for the Kn sa 35,000. Ito pong 35. So, again, mata-mata ko lang to. Kn is 1.9. 0.9. 10 degrees. 2 siya, no? 15. 3.2. Okay. 20. 4.5. 30, 6.8, 30. Magdala lang kayo ng ruler next week ha. Kasi para exactly talaga. 45 is 8.8, 60, 9.8, 75. 9.5 at 90. 8.4. Yan. So, nakita na natin ang Kn, which is yung Kn, yung assumed niya, the kg here is 0. Kg here is 0. Okay? So, diretso na tayo. Kg sine theta, the kg here is 8.5 times sine 5. Okay? Next is 8.5, 8.5. So far, naiintindihan naman. May ano pa dyan. Hello guys, huwag lang kayo mag-react. Meron pa ba ako? Andiyan pa ba ako? 7:45. Hello, rinig pa ako? Yes. Yes po. Okay. Yan. So, magtatanong na naman, sir, ilang decimal place? Actually, hindi nagmamatter sa amin yun. Basta tama yung sagot. Dito lang masyadong malayo. Sine 30. So this one is Kn is all ang Kn pala, yung formula na to po yung laging nagagamit sa board exam. Yan. So tandaan niyo po yan na. Yun po yung laging ginamit po namin yan sa compre kahapon. Yung formula na yan. Kasi statical stability yung topic namin sa compre kahapon. Finding the GZ pag ang cross curve ay mahirap kasi yon. Actually, yung GZ kanina, mahirap kasi ang paggawa ng cross curves na merong assumed na value.
Kasi nga, buo na po ang barko nun. So, this one is, isa-subtract lang natin ang 0.9 minus 0.740. Kuha po, 0.9 minus 0.740. Pwede kayong mag-ship store para po exact po yung value ninyo. Tulungan nyo naman ako. Sige, lahos na lang ni. Hindi ako prepared. Ay! Nabuang. So, activity natin next week. Negative 0.1. Lakas ng barkong na to. Okay po, nakukuha ba? Gets po ba to? KN and GZ cross curves. Yes po. Yes. Okay, ang pagkakaibahan lang ng GZ sa KN, pareho po silang writing levers. Ang pagkakaibahan lang po, ang GZ ay may assume po tayo na inilalagay sa ating cross curves. It's either the assume is higher or assume is greater than the given. Whereas po doon sa ating KN, the assume is, the KG is 0. Okay, so what is the purpose of this one? So next week na po natin i-discuss ang itong statical cross curves. Ang paghahanap lang po ng GZ, yung corrected mismo. Ano po yung purpose nito? So, papasok po dito itong next week na topic, which is this one, the curve of statical stability. So, right after you get the value of your GZ at a certain angle, ipa-plot ulit po yun. Ito po yung kailangan natin. Ito po yung magdedetermine kung saan at a certain angle yung barko po natin ay magka-capsize o malulunod na po. Malalaman natin na malulunod ng yung barko at a certain angle using this curve of statical stability. And then, to plot the statical stability, the curve of statical stability, kailangan natin ng GZ, yung mismong GZ ng barko ninyo or yung mismong corrected GZ. Nakukuha po ba? Okay. So yun, sa cross curve of, sasabihin ko na lang po, makikita dito is the range of stability, the angle of vanishing stability, the maximum GZ, the initial metacentric height. Lahat po, pati po yung angle kung saan po siya nagiging nagne-negative stability. So dito po natin malalaman na hindi na po natin sasabihin na pag ang GM ay 0 po, yun ay neutral. Pag ang GM ay negative, yun po ay negative stability or ano yun? Negative unstable, sorry. Pag positive po ang GM, yun po ay stable. Pag positive ang GM, stable equilibrium. Hindi na po ganun ang ating sagot. Kundi magde-determine po yun sa value ng ating curve of statical stability. Kung tatanungin kayo sa OJT, so paano nyo malalaman na stable yung barko namin? Stable ang barko. So sasabihin nyo, sir, kailangan po natin a-analyze ang ating GZ muna. GZ cross curves and then ipa-plot po by the angle of heel. So malalaman po natin doon ang yun po ay tinatawag na curve of statical stability. So doon po natin malalaman kung saan ang angle na nagiging negative po yung stability, nagiging positive po ang stability, ano po yung maximum GZ, ano po yung GM ng ating barko. Makukuha pala dito guys ang GM ng barko.
So that's our next topic. So sunod-sunod po yan. Next is the dynamical stability. Doon naman natin makukuha kung saan ang pinaka-moment or maximum moment ang kaya lang ng ating barko. Okay, so yun. So far, may tanong. Hanggang doon lang naman po tayo. Nag-notes ba kayo? Nag-screenshots din ba kayo? Yes po. Yes po. So, next meeting is next online pa tayo, 'di ba? Online pa tayo so next. I will be giving a problem po sa multiple KG just to para malaman ko lang kung na ano pa po yun, hindi niyo pa ba yun nakalimutan. Pati po yung KM, KG, PM. So, assign po yan per person. So, just prepare lang po to present tomorrow. Kayo naman po ang magsasalita. At kailan ba yung next meeting natin? Thursday po. Yan, sa Thursday. Yun po yung ating ano. And then next week, face-to-face, sa face-to-face po is mag-graph po tayo ng GZ. Mag-graph tayo ng GZ and KN. Magbibigay na ako ng ano doon. Siguro printed na po. Kasali na po doon sa ating babayaran na na module. So printed, ipiprint ko na lang po yung table, isa-isa po sa inyo. And then magdala kayo ng ruler. Ano natin ang GZ and KN. Kuha po ba? Attendance muna. So again, GZ is very important para makuha natin yung para ma-analyze natin if our ship is stable, unstable, and neutral equilibrium. Okay.